Hi guys, good afternoon to all. Welcome again to Chat's Garden. Another video of my plant chores for this weekend, guys. It's February 17 now in the afternoon, and I'm going to show you my updates of my Sansevieria, or commonly known as snake plants. I had already my previous videos about these plants years back, and now it's about time for me to update you of my propagations and of the other progress of my Sansevieria, guys. And I hope you like my video, guys, and you enjoy watching. This is my Sansevieria, yan, with wide leaves, green leaves, guys. Tapos ito naman ang ating Selennica, the green one. Yan. Ang dami. Ang laki na ng dahon niya, guys. Yan. Ito pa siya, yung isa. Yan. Meron din tayo nito, guys. So, yan, ganito siya. Iba naman doon sa bonsel. Yung bonsel is medyo pabilog. Ito naman, parang may kanal-kanal siya dito, guys. Pero maganda siya. At matibay, makapal, matigas, sturdy siya, guys. Yan, ito. Din tayo nito. Ito ata yung fernwood na sinasabi, guys. Elongated siya. Mas narrow siya compared mo dun sa Selennica. Yan. Mas narrow yung dahon niya. Pero pahaba din siya, guys. Yan. Another dot of Selennica. And then, ito yung ating bantels. Yan. Ito namang bantels na to, napaka laki ng kanyang dahon na may stripe na grayish white tsaka green. Yan. Ating bantels. Mahaba na rin siya, guys. So, yan. Ang haba-haba na nila. Nandito lang naman sila sa corner. Rain or shine, guys. Gustong-gusto naman nila. Ayaw nila masyado ng naarawan. At saka ayaw din nila masyado na nadidiligan dahil ay nagrarat ang kanyang root, guys. Ito guys, nabili ko ito. Maliit lang yung bacularis na sinasabi. Yung nakapat na ano. Ito, tingnan nyo. Ang haba na niya. Siguro mga 6 feet na ito. Yan. Sobrang haba na siya. Ang problema dito, hindi siya dire-diretso na nakatayo. Yan. Nagbebend na siya. Yung iba nagputol-putol na siya. Maganda ito, guys. Dati nung patayo lang siya. Ngayon, isa sobrang haba. Nagbebend na siya, guys. Yan. Bacularis ito dati. Nung nabili ko. Meron din tayong dito. Mas malapad naman siya, pero mas shorter siya doon sa Selennica, guys. Hindi ko alam kung ito yung whale fin, pero mukhang hindi naman siya masyadong palapad. Kasi ang alam ko yung whale fin is palapad siya, guys. Kaya hindi ako masyadong particular kung anong klase ng Sansevieria ito, guys. Please comment down kung alam nyo, guys, kung ano ang klase ng Sansevieria ito. Ganyan na itsura niya, oh. Ayan. Guys, meron ako dito ito, oh. Hangin siya, guys. Nagte-trail siya. Meron akong isang mahaba dun sa baba. Tapos nagpo-flower din ito, guys, ng puti. Maganda yung flower niya. Yan. Ngayong year na ito, hindi ko pa siya nakita nag-flower. Yan. Tapos ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito, guys. Maganda rin siya. Yan, oh. Ganyan. At crowded na rin siya. Kailangan ko na rin siyang tanggalin itong mga tumutubo dito sa tabi niya. Yan. Dapat inaayos din ito, guys, para magiging magandang itsura niya. Ayan, oh. Naagawan siya ng nutrients. Yan. O, tingnan nyo, maganda na siya. Ganyan na itsura niya. Ito naman ang ating bird's nest. Yan. Ating bird's nest na green. Yan. Na parang tawag dito bonsai na counterpart na Selennica, guys. Ito. Yan.
Ganda siya. Ay stripe din siya. Yan. Pinagsama-sama ko na sila dito. Tapos meron din tayo dito. Yan. Yan. Tapos yan. Sama-sama na sila dito guys. Kaso yung dahon niya, yung iba nagta-turn, nag-yellow na siya. Ito naman, yan. Laurent, parang bonsai type ng Laurentiae. May tumubo naman na ganito. Tanggalin ko na. Ayan. Para maging maayos naman siya tingnan. Ito lang din ang time ko na maglinis kasi sa kanila guys. O tingnan nyo. Maganda na siya. Ayan. Meron pang isa dito. Yan, crowded na rin siya. Ganyan din na ang itsura niya, guys. Yan. Ito naman ang tinatawag natin na moonshine, guys. Tingnan nyo ang itsura niya. Yan. At crowded na siya masyado dito sa kanyang pot. Ito yung bago niyang usbong. Although nagkaroon ng yung kung ano ito. Yan. Ganito kasi nagda-dry sila. Yan. Kaya dapat nililinisan din ito. Tinatanggal itong mga dried leaves. Prone ito sa fungal infection, guys. Baka nga ito nagkaroon ng fungal. Ito bigla na lang siyang nagda-dry. Kasi kung minsan ano kasi ito nakalagay lang siya sa labas sa direct sunlight. Kaya ganyan ang mangyayari, guys, kung ilalabas yun siya. Kaya gusto lang niya doon sa may partly shaded area, guys. Yan. Meron, hindi ko alam, hindi ako familiar kung samurai din ito. Kaso mukhang hindi kasi hindi naman siya yung paikot. Hindi siya, guys, yung paikot. Ito naman alternate ang pagdevelop ng kanyang foliage, guys. Yung isa kanina is paikot Ito hindi. Alternate lang siya. Tsaka tingnan nyo nagkaroon na siya ng sun damage. Yan. Kasi naarawan din siya, guys. Pero itong kanya namang nasa tip okay naman. Yan. Itong ating pinguicula, guys. Ang ganda, tingnan nyo. Ang dami niyang anak. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo ang kanyang babies, guys. Tapos, nakapag-propagate na rin ako nito. May nakuha na rin ako dati. Ito siya. Yan. Ito siya, Malaki na rin siya, guys. Yan. Tapos, meron din tayo nito. Ito, rare ito, guys, na Sansevieria. Yan. Iba naman yung pag-develop ng kanyang pattern. Leaf pattern, guys. Yan. Yan, tinubuan na rin siya ng pink butterfly ba ito na succulent. Yan, katabi niya. Maganda siya. Yan. Tapos ito naman yung pure na green na bird's nest, guys. Yan. Maganda rin siya. Nag-shiny rin ito pag masyadong malago. Tsaka kapag lumaki yung dahon niya, nagiging shiny rin siya, guys. Tapos ito, hindi ako particular sa golden flame ata ito, guys, na bird's nest. Ito yung bonsai. Yan. Ang ganda rin siya. Kaso nga lang, matagal na ito sa akin. Ganito pa rin ang itsura niya. Hindi pa rin siya nagbibigay sa akin ng anak. Ganun ata pag masyadong maganda naman at madamot naman siya sa anak. Yan. Ito, ang yan. Ganyan. Tapos nandyan naman yung una. And another dot of bird's nest. Yan. Ito, guys. Yan, ito. Ang gagawin ko ngayon, ito masyado nang maliit ang pot niya. Tingnan nyo naman, guys. Tapos ang haba-haba na niya. Ang gagawin ko ngayon, ililipat ko. Ilalagay ko siya dito, actually. Ito, matagal. Ayan. Na-dried up na. Kunti na lang yung lupa niya. Itatanim ko ito sa isang pot. Tapos ito naman yung gagamitin ko. Ito naman, itatransfer ko dito sa isa, guys.
Ayan guys, ito tanggalin ko na siya dito. Dahan-dahan lang. Ilusin ko lang ng konti itong ano niya, edge niya. Ayan, para mailipat ko siya. Ayan. Mababaw lang naman ito guys. Ayan. Dami na rin niya. Nakikita yung ugat na niya guys, na talagang kailangan na rin niyang i-repat. Ayan. Okay. Be careful lang guys kasi medyo matinik ito. Yung ano niya, tip ng kanyang yan. Dami na niya ugat guys, oh. Yan. Malaki na siya. Ililipat ko lang siya dito. Yan. Balik ko rin yung ibang lupa. Yung iba medyo nahihirapan sila sa pagpalaki nito. Kasi namamatayan daw sila. Prone talaga siya sa root rot guys. At saka sa fungal infection. Nakikita nyo naman kung minsan nagyayelo talaga yung dahon niya. Nagtutubig ganon. Once na nag-start na magganon, tuloy-tuloy na yun guys kung hindi mo maagapan. Kaya habang hindi pa masyadong nakaka-penetrate yung water doon sa dahon, habat hindi pa niya nasisira lahat, pwede nyo siyang i-cut and then pwede nyo siyang i-propagate ulit guys. Ano naman to, kahit sa yung iba leaf propagation, nagsasucceed naman sila sa pure na leaf propagation lang, kinakat nila yung na-damage na part, yung may nagraraten na yung dahon, kinakat nila, and then yung maganda pa, yun yung tinatanim nila. Nakakabuhay naman sila guys. Yan. Basta huwag lang masyadong diligan. Yun ang importante. Lalo pagkatatanim mo pa lang yung dahon, maganda doon i-dry up mo siya, yung dahon. I-dry mo siya ng mga 3 to 5 days pag nakat mo, and then tsaka mo siya itanim. Yung iba huwag mo itanim kaagad kasi maselan talaga yung iba guys. Yan. Ito na siya, oh. Maganda na siya. Yan. Lumaki na yung kanyang pot guys. Yan. Ito, ayun ang gagawin natin dito sa pinagtanggalan natin. Dito sa pinagtanggalan natin guys, dito ko lalagay itong isa. Kasi ikakat ko na ito, i-replant ko na dito. Ang nangyayari kasi dito guys, tingnan nyo, yan oh. Hindi na makalaki itong isa, itong katabi niya, hindi na makalaki. Kaya kailangan na itong tanggalin. Yan. Para ilalagay dito. Kasi may ugat naman na siya guys. O gano'n na ginawa ko dito noon. Doon sa isa noon, kinat ko lang siya dito. And then naging okay naman siya. So, ikakat na natin siya guys, no? Yan. Nandun na yung ugat niya, oh. Bali, 3 itong ugat niya. Separate ko na siya. Yan. Tingnan nyo guys, ang haba ng ugat. Ayan. Ang ating pinguicula. Ayan. Actually, pwede ko itong ikat. Ikat ko na lang siya. Total, may maiiwan naman ng mga collateral na ugat. Yan. Ayun na ilalagay ko muna dito. Itatanim. Madali lang palang mga anak din ito guys, yung tong pinguicula. Kaso ang mahal lang bili ko nito noon. Bago pa mag-pandemic, meron na ako nito guys. Kasi na-in-love ako sa Sansevieria. Kasi nabasa ko noon, according to research, na marami itong benefits.
Air purifier din siya guys ito. Yan. Nagtatanggal din siya ng toxin sa hangin. Yan. Oh, ganda na siya guys. O, diba? Kaya ito yung una sa mga nakinulek ko na halaman. So, talagang matagal na itong mga ito sa akin. Lalo na yung mga mahahaba. Yung mga columnar type. Yung marami sa akin ng ganun. Guys, nakikita nyo ba? Ito, hindi ko muna ito tatanggalin kasi wala pa ako nakikita na lumalabas na roots dito. Yan. Wala pa siyang masyadong ugat. So, palakihin ko pa siya ng konti at tsaka ko siya ihihiwalay sa mother niya. Ganun din ito, maliit pa siya guys. Yan. Guys, ito namang isa na to, mataas na rin siya. Pero isang puno pa lang ito guys. Pero tingnan nyo naman doon sa ilalim niya. Ayan. Nagkaroon na siya ng ganyan. At ito ay lalabasan na rin siya ng dahon. Ang problema ko ngayon kung paano ko ito tatanggalin. Siyempre masisira na ito. So, hindi ko muna siya guys gagalawin. Ganito na lang muna siya. Hayaan ko na lang siya na lumabas dyan. And then pag kasama na niya yung ugat niya, pag ano na medyo mahaba-haba na siya ng konti at may ugat na siya, tsaka ko na lang siya puputulin guys. Kasi pag ganyan, unless na ikakat ko itong pot, sayang itong pot, makapal pa naman siya, mahirap ikat guys. So as is muna siya, hayaan ko muna siya dyan. Dyan naman kasi tumubo, hindi na lang kasi dito sa tabi. Ewan ko ba kung bakit ganun. Siguro dahil nandito itong mga ibang succulent na ito. Kaya doon tumubo na. Tanggalin ko na lang itong mga succulent na ito. Guys, total marami naman akong ganito. Tumubo. Yan. I was so puzzled with this plant. So kung saan-saan nun tumutubo yung kanyang anak. Hindi ang problema ko ngayon dito. Siyempre, hindi siya makakatayo ng ganyan. Oh. Hindi na siya makadiretso. At saka kung maiipit siya. Yan. Actually meron naman ng tumutubo dito. Nakikita nyo ba? Yan. Meron na ring tumutubo dito sa tabi niya guys. Yan. Oh. Yan. Meron na ring tumutubo. Halos nagkasabay sila nung nandun sa baba. Kaya, as is muna, hindi ko muna siya ita-transfer. Yan. Ganyan na lang. Yung iba, dagdagan ko na lang ng lupa yung iba. Ito guys. Yan. Tingnan nyo naman. Yan. Nauubos kasi yung mga lupa nila kagaya niyan nagka-infection na siya. Ayan ewan ko kung ano to, tingnan nyo. Ganyan talaga ang sakit niyan. Yan. May mga tumutubo niyan. Scaly. Yan. Puti-puti. Yan. Tatanggalin ko na ito guys. Kasi magkakahawaan pa yung iba. Mahahawa niya. Yan tinanggal ko na. Para magiging okay na ito. Kung minsan nire-rinse lang naman ito, pinuhugasan. Yan. Tapos dagdagan ko ng lupa. Tingnan nyo itong isa natin bird's nest guys, ina-fruit ko na. Kasi nga ganyan na yung dahon niya, hindi na maganda. Yan. Tatanggalin ko na lang siya. Yan. Ganito na itsura niya. Para malinisan siya guys. Tanggalin na lang natin yung mga defective na dahon. Yan. Diba maganda pa naman siya. Yan Magkakaroon kasi siya ng ganyan. Kasi pag hindi nyo ito naagapan, masisira. Ayan siraan na.
Tapos ito. Kasi lahat ito madadamay. Magkakahawaan. Kaya maganda na yung ihiwa-hiwalay mo na lang siya. Ito, maano na to eh. Hindi na ito masisave. Itong dahon na ito. Kaya tinanggal ko na lang siya. Ayan na lang ang natira guys. Okay pa naman ito. Tsaka ito. Kahit itong isa, tanggalin ko na lang. Yan. Oh. At least magiging maayos na siya. Okay na. Ito napunit lang naman. Pero hindi naman siya rotten. Tsaka ito. Ganito guys, ang sinasabi ko sa inyo. Oh, natutuyuan din ng kanyang ano. Yung roots niya natutuyuan. Kagaya ng kanina. Pinakita ko na wala na siyang lupa. Yan. Na-dried up na siya. Yan. Oh. Naggaganyan siya. I-replant ko na lang siya guys. Yan. Pero buhay pa siya. Ganun siya katibay siya. Guys. Oh. Kahit na matagal na siyang hindi na nagkaroon ng tubig. Sa tubigan. Eh, okay pa naman siya. Malalaman mo na lang dito sa dahon niya kung minsan naglilint na siya. Ganun. Hindi na maganda yung tayo niya. Guys, tingnan nyo nangyari dito, oh. Yan. Diba tinanggal ko na tong mga halaman dito, ng mga tumubo-tubo dito. Ayan, pagkakita ko, yan, meron na siya dito, oh. At itong dahon na isa, nag-ugat na rin siya. Kaso nga lang, tingnan nyo dito sa ilalim niya, oh. Yan, may puti-puti. Kaya ang gagawin ko ngayon, i-separate ko na lang siya. Tapos, huhugasan ko na lang. Yan. Kung minsan itong mga to, yan, mga mites ito guys, mga spider mites, yan. Kung minsan mga aphids naman. Yun ang sakit talaga nitong Sansevieria na ito guys. Kung hindi fungi, aphids, o kaya spider mites, yan guys, o puti-puti. Kaya huhugasan lang naman natin ito, tsaka natin itanim ulit. Mabubuhay na siya guys. Yan. Hindi naman sila masyadong sensitive. Yan. Buti na lang guys at natinanggal ko at in-inspect kong mabuti. Kung hindi, mamamatay itong isang ito. At tapos, mai-infect na rin itong baby niya guys. Sayang naman. Yan. Yan. Ito naman itong isa na to, dry na yung kanyang soil. Kaya kailangan ko na rin siyang i-repat. Ito, dagdagan ko lang ng lupa. Ito rin, nalinis ko na rin siya. Pati ito, tatanggulan ko lang din ng mga damo-damo. Tapos ito na yung ating copper tone. Natanggal ko na yung mother of thousands na nandyan kanina. Yan. Guys. Ito na ngayon ang update ng ating pag-rescue sa ating mga Sansevieria guys. Yan, nadagdagan ko na sila ng lupa. Na-repat ko na sila. Yan. Gumanda-ganda na ang itsura nila guys. Hindi unlike kanina na ang gulo-gulo nila. Yan. Oh. Yan. At saka, yan. Guys. Guys, ayan na siya ngayon. Oh. Napanood nyo ba ito noon? Nung nireplant ko. Yan. Meron akong video ito eh. Nung nirepat ko siya. Yan. Itong mahaba. Yan, ang haba-haba niya. Yan. At nagkaanak na siya guys. So, ito. Ang ating bonsel na napakahaba. Yan. Tapos, ito naman sa corner, yung isa ko pang bonsel guys, na malaki na rin. Ito, magkatabi pa rin sila dito sa corner. By and by, makatatanggalin ko rin ito. Itong anak niya ito. Para mairepat ko rin siya guys sa isa. Maganda itong pang indoor. Pag nag-indoor ka nito, once in a while, ilalabas mo rin siya. Mga twice or once a month. Kailangan din niya na mailabas para maarawan. At saka maulanan din guys kung kailangan. Yan. Mas gusto pa rin niya kasi yung rainwater at saka sunshine once in a while. Para hindi naman magyayelo totally ang kanyang dahon. Yan. Meron din tayo dito fernwood guys. Yan. Tatanggalin ko rin yung mga natuyong dahon nito. Malago-laguran na rin siya. Tsaka dito rin sa corner na ito. Yan.
Diyan ko sila pinaglalagay guys. Tapos, ito din guys, maganda siya. Ito yung tinatawag na samurai. Yan, tingnan nyo oh. Parang hagdan-hagdan. Yan. Ladder. Para siyang ladder guys. Ganda niya no. Yan oh. Parang umakyat. Yun ang ating samurai. Maganda siya. Hindi pa ito nanganganak sa akin guys. Pang ano na ito eh. May mahigit 1 year na ito sa akin. At this corner guys, meron tayong combination dito ng tawag dito. Laurentiae. Ito mga mahahaba na ito na may yellow edge. Yan, Laurentiae ang tawag natin dito. And the combination of also of this Selentica. Yan guys, ito. Nandito siya sa isang pot. Bali crowded na sila dito. So kailangan ko rin siyang irepat na guys. Yan. Dito lang sila sa corner. Once in a while dinidiligan ko. Pero most of the time nakukuha lang niya ay morning sun. Guys, meron pa pala tayo dito isa. Yan. Ito maganda rin siya. Oh. Pahaba din siya. Yan. Canaliculata rin ito pero pahaba. Unlike yung pinakita ko nung una kanina na palapad ang pagtubo niya. Ganito na ito naman ay pahaba. At ang ano din niya oh. Ang tigas din niya guys. Ito nag-flower siya. Yan, ito yung lagayan niya. Ayan guys, thank you for watching. Sana nagustuhan yung ating video paggabi na guys. And have a healthy and happy planting to us all guys. Thank you again. Till our next video. Bye!